Sa mga nakaraang Thursday po o itong ating nakalipas na mga midweek service ay natalakay natin yung tungkol sa paghihintay sa Diyos, yung tungkol sa pagtitiwala sa Diyos mula sa mga piling talata sa aklat ng mga awit. Nawa po nang inabang ang marami sa atin sa salita ng Diyos at patuloy ngang tumibay ang ating pagkakilala at pananalig sa Diyos. Kaugnay po sa ating mga aralin na nakatuon sa pagpapatibay ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ngayon naman po, ang tema or title na ating pag-aaralan ay tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa atin. Mula naman po sa Psalms 138 sa verse 8. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at yung English version ay New American Standard Bible. Paalala patungkol sa pagtitiwala natin sa Diyos. Ang pagtitiwala natin ay isang panghabang buhay na desisyon. Isa siyang panghabang buhay na commitment natin sa Kanya. Hindi siya isang beses lang, tapos iisipin na nating epektibo na yon sa buong taon o kaya sa buong buhay natin. Kaya po kailangan natin ng mga pag-aaral na makakapagpaalala sa atin patungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po kung napansin po ninyo, ang mga niihanda nating aralin ay patungkol sa tuloy-tuloy na pagpapaalala sa atin patungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Kasi po, madalas marami sa atin paiba-iba o kaya pabago-bago yung level ng pagtitiwala sa Diyos. May mga panahon na sobra at matibay ang pagtitiwala mo sa Diyos. Pero may mga panahon din naman na nagkukulang yan, nababawasan yan, o humihina ang pagtitiwala mo sa Diyos. Ito yung mga pagkakataon na hindi na tayo nakafocus sa mga katangian ng ating Diyos. Kasi masyado na tayong nakatuon sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kaunawaan lamang. Kapag nalalagay po tayo sa paniniwala, o kaya nalalagay po tayo sa kaisipan na sinasabi natin, pinaniniwalaan natin na kaya ko na to or alam ko na ito, at para nating sinasabi din na or nakikita sa mga pagkilos natin na hindi natin kailangan ang salita ng Diyos, na hindi na tayo naglalaan ng oras para magbasa ng Biblia, na hindi na tayo nakikibahagi sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya. Yan po yung mga panahon na nagkukulang yung ating pagtitiwala sa Diyos at masyado nang naka-focus naman sa sarili nating kaunawaan at sariling kakayanan. Minsan mabilis tayong makalimot sa kakayahan at sa kapangyarihan ng ating Diyos. Minsan nakakalimot tayo na merong mabuting plano at merong layunin sa atin ng Diyos. Kaya kailangan natin ng mga ganitong pagtitipon para mapaalalahanan tayo na merong dakilang Diyos na inihahayag niya sa atin ang kanyang mga katangian at layunin sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. And kaugnay nga po ng ating layunin sa bawat pag-aaral ng Biblia, ang mahayag sa atin, ang makilala natin ang Diyos at patuloy na lumago at lumakas ang ating buhay pananampalataya. Pagbulay-bulayan po natin ang awit pananalangin ni Haring David na nakasulat dito nga po sa Psalms 138 sa verse 8. Tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Ang iyong tapat na pag-ibig o Panginoon ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong mga kamay. The Lord will accomplish what concerns me. Your loving kindness, O Lord, is everlasting. Do not forsake the works of your hands. Ito po yung pangunahing talata na ating pag-aaralan. Ito ay ang Salmo ni Haring David. Bakit tayo maghihintay sa Panginoon? Kasi alam ng Panginoon kung anong ginagawa niya sa ating buhay. So bakit tayo magtitiwala sa Diyos? Kasi po, siya ang ating Diyos na merong plano at merong layunin para sa atin. Kaya dapat natin siyang pagtiwalaan dahil merong purpose ang Diyos para sa ating buhay. So, sinasabi ng talatang ito, tutuparin ng Panginoon yung kanyang layunin para sa atin. Now, He will accomplish what concerns us. Sa Revised Tagalog Popular Version ng talatang ito, tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako
At sa English Standard Version, the Lord will fulfill His purpose for me. So may layunin sa atin ang Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam ng plano niya para sa atin. At makakatiyak tayo na hindi nagkakamali sa mga layunin at hindi magkakamali sa mga plano ang Diyos para sa atin. Kaya dapat natin siyang pagkatiwalaan. Hindi yung sarili natin. Hindi tayo sa tao at sa sarili natin magtitiwala. Kasi tayo po madalas hindi natin alam yung layunin natin. O kaya madalas mali ang layunin natin sa buhay. And minsan nga po, yung mga plano natin taliwas pa sa mismong plano at kalooban ng Diyos. So, pagbulay-bulayan po natin, ano ba yung inihahayag sa atin ng pag-aaral ngayon? Makikita natin yung tatlong mga katangian ng Diyos mula sa talatang ito. Una, tinutupad ng Diyos ang kanyang layunin para sa atin. Kaya po tayo nabubuhay pa sa ngayon. Kaya po nangyayari sa atin yung mga nangyayari sa atin. Kaya po nararanasan natin ngayon ang hirap man o kaya ginhawa. Kaya po nagpapatuloy pa ang ating buhay ngayon dahil merong layunin ang Diyos para sa atin. At tutuparin yon ng Diyos. Basahin natin ulit yung ating main verse. Sabi po dito, tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. The Lord will accomplish what concerns me. Kaya tayo buhay sa ngayon, kaya pinagdadaanan natin kung ano man yung pinagdadaanan o ano man yung kalagayan natin ngayon para ma-accomplish ng Diyos ang kanyang purpose, ang kanyang layunin para sa atin. Tumitibok pa yung puso natin and kaya pa nating magbasa, kaya pa nating makinig ng salita ng Diyos dahil merong purpose sa atin ang Diyos. Nakakapag-isip ka, nakakapagbasa, nakakapagsulat ka, nakakapagsalita ka pa dahil merong layunin at merong plano sa iyo ang Diyos. Hindi pa natatapos yung buhay natin dahil tinutupad ng Diyos ang kanyang layunin para sa atin. Kaya po tayong mga mananampalataya, dapat po nakaayon sa yung ating pamumuhay, nakaayon dapat sa kung ano yung nais ng Diyos para sa atin. Hanggat tumitibok po ang ating puso, hanggat meron tayong lakas, hanggat meron tayong kakayahan, tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa atin. Hanggat hindi pa tayo tinatawag ng Diyos para makapiling siya. Hanggat naririto pa tayo sa buhay nating ito, ano man yung kalagayan mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan natin, tutuparin ng Diyos ang kanyang purpose para sa atin kung bakit niya pinapahintulutan na mangyari itong mga nangyayari sa atin. Nananatili tayong buhay ngayon at ligtas ngayon, bagamat nakakaranas tayo ng hirap, bagamat nakakaranas tayo ng kaguluhan, pero asahan nating nangyayari nga po yung mga nangyayari sa atin dahil may layunin ang Diyos para sa atin. Tulad ni Haring David. Sabi niya, bago po dumating ang verse 8, ang talatang ito, sinabi niya sa verse 7, bagaman ako'y lumalakad sa gitna ng kaguluhan, ako'y iyong muling bubuhayin. Iyong iniuunat ang iyong mga kamay laban sa puot ng aking mga kaaway at ililigtas ako ng iyong kanang kamay. Sabi niya, though I walk in the midst of trouble, you will revive me. Nananatili po tayong buhay, nananatili po tayong ligtas sa ngayon, sa gitna man niya ng mga pagsubok o anumang kaguluhan. Sa English Standard Version itong, you will revive me. Itong, ako'y iyong muling bubuhayin, yung pagkakasalin niyan, you preserve my life. So, nananatili tayong buhay hanggat hindi na-accomplish ng Diyos yung kanyang purpose sa ating buhay. Nais ko pong bigyan pansin natin yung sa aking palagay po ay ito yung malinaw na layunin sa atin ng Diyos. Kung bakit tayo nabubuhay pa sa ngayon. Maaring marami pa pong layunin. No? Maaring maraming purpose ang alam natin. Pero ito po yung ating bibigyan din. Una po, ang mabuhay sa kabanalan o mamuhay sa mabubuting gawa. At yung ikalawa, may pangaral ang Ebanghelyo. So, dito muna tayo sa number 1. Mabuhay sa kabanalan o mamuhay sa mabubuting gawa. Nilikha po tayo ng Diyos para kay Jesus para sa mabubuting gawa. Basahin po natin itong Ephesians chapter 2 verse 10.
sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So ayan po dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Sinasabi po sa ibang bahagi naman ng kasulatan, ang tumawag po sa atin ay banal. Kaya sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay ay maging banal din tayo. Mamuhay ng may kabanalan kasi yung tumawag sa atin ay banal. Dito sa talatang ito, nilikha tayo ng Diyos. Balik natin sa Ephesians chapter 2 verse 10. Nilikha tayo ng Diyos para kay Jesus, para mamuhay o lumakad sa mabubuting gawa. Nilikha tayo ng Diyos para maging katulad ni Jesus. Yan yung noon pa na inihanda sa atin ng Diyos na siya nating dapat lakaran. At ang ikalawa po, may pangaral ang Ebanghelyo. Itong isa pang layunin sa atin ng Diyos kung bakit tayo nabubuhay sa ngayon. Sa anumang kakayahan mo, sa anumang kaparaanan meron tayo bilang mga tagasunod ni Jesus, may pangaral natin ang Ebanghelyo sa maraming tao. Dahil sinabi po mismo ng Panginoong Hesukristo, iniwanan niyang tagubilin para sa lahat ng kanyang mga alagad. Dito po sa Mark chapter 16 sa verse 15. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Now go into all the world and preach the gospel to all creation. Para sa atin, ilan na ba or marami na ba ang napangaralan natin, na ipangaral natin ang gospel? Hindi pa tayo hinto kahit marami na yan, lalo na kung konti pa lang. Anumang kakayahan natin, anumang kalagayan natin ngayon, anumang pwede nating makibahagi tayo at susuporta tayo sa patuloy na pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya kailangan po natin ng biblical wisdom para maipagpatuloy natin itong layunin ng Diyos sa ating buhay. Yan yung tinutupad sa atin ng Diyos. God glorifying po kapag nasusunod natin ang layunin at ang purpose ng Diyos para sa atin. Sa dalawang layuning ito, at sa marami pang layunin sa ating buhay, nakakatiyak ba tayo na alam natin at hinahayaan natin ang Diyos na tuparin niya ang kanyang layunin para sa atin? Sa ating pagsunod sa layunin ng Diyos, nakapagbibigay kaluwalhatian tayo sa Diyos. Sa tuwing sinusunod natin ang layunin ng Diyos, God glorifying, nakakapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. So yung mga ginagawa ba natin ngayon, nakaayon ba sa layunin ng Diyos para sa ating buhay? Yung mga ginagawa ba natin sa ating buhay ngayon, nakaayon din ba yan sa muling pagkabuhay na ibibigay niya? Kaya tayo nananatiling buhay sa ngayon dahil sa layunin na ito ng Diyos para sa atin. Ang aplikasyon nito, matapos na maipahayag ito sa atin ngayon, una, magtiwala tayo na tutuparin ng Diyos ang kanyang layunin para sa atin. Nabasa natin, sinabi dito sa bahagi ng banal na kasulatan, na tutuparin ng Diyos ang kanyang layunin para sa atin. So magtiwala tayo na tutuparin nga ng Diyos. Patuloy tayong magtiwala at magpasakop tayo sa Diyos dahil tinutupad ng Diyos ang kanyang layunin para sa atin. No, hanggat may buhay pa tayo, hanggat humihinga pa tayo, kailangan nating magtiwala sa Diyos. Merong purpose ang Diyos sa iyo, merong landas at direksyon na nais ng Diyos na lakaran mo. So, kailangan mo siyang pagkatiwalaan. Sa mga panahon na naguguluhan at nalilito tayo, sa mga panahon na nahihirapan tayo, alalahanin natin na may layunin ang Diyos para sa atin. Ano man yung sitwasyon natin ngayon, sundan lamang po natin ang kalooban at layunin ng Panginoon. Maring hindi pa natin agad lubos na maunawaan.
Pero magtiwala tayo dahil ang plano, ang pangako, at ang layunin ng Diyos ay laging mabuti para sa atin. So, mabuhay sa kabanalan o mamuhay sa mabubuting gawa at ipangaral ang Ebanghelyo. Dahil tinutupad ng Diyos ang kanyang layunin para sa atin. At sa ikalawang punto mula sa ating main verse, sa patuloy na pagpapakilala ng Diyos, ang Diyos ay nagmamahal ng walang katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi po yan nagmamaliw kailanman. Kaya sabi po dito sa ating main text, ang iyong tapat na pag-ibig, O Panginoon, ay magpakailanman. Your loving kindness, O Lord, is everlasting. Kung tayo po ay na kay Kristo, mararanasan natin itong pag-ibig na ito sa atin ng Panginoon. Ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay hindi masusukat kung tayo po ay na kay Jesus. Mas madiin po yung pagkakadescribe ng pag-ibig ng Panginoon sa pagkakasulat ng psalmist pa rin sa chapter 103 naman. Basahin po natin ang verse 17. Ngunit ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan para sa mga natatakot sa Kanya. At ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. But the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him. Muli po, mapapasayo ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw kung ikaw ay na kay Kristo. Mapapasayo ang pag-ibig ng Diyos na hindi magmamaliw kung ikaw ay may takot sa Panginoon. Yung pag-ibig na yon, kung paanong minamahal ng Ama ang kanyang anak. Ganon yung pag-ibig na binabanggit dito. Everlasting. Minamahal ng Amang Diyos ang ating Panginoong Hesukristo ng hindi nagmamaliw na pagmamahal. Ganon yung pag-ibig na Diyos. Walang katapusan. Everlasting. At ang ebidensya po ng everlasting to everlasting na pagmamahal sa atin ng Diyos, mababasa natin dito sa pamilyar ang lahat ng talata. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung gayon na lamang na binabanggit po dyan, kung susukatin po natin yung gayon na lamang, ay from everlasting to everlasting. Yung gayon na lamang mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ganon ka minahal ng Diyos. At ipinapadama niya yan sa iyo, yung pagmamahal na yan, nung ibinigay niya ang kanyang tanging anak. At kung tinanggap mo yung pinakadakilang handog ng Diyos, mararanasan mo po ang pag-ibig niya. At asahan mo, tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin sa buhay mo. Tutuparin ang kanyang mga pangako para sa iyo. Kasi nga minamahal ka ng Panginoon. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na yun, His loving kindness is everlasting. So, ang Diyos po ay nagmamahal ng walang katapusan. Paano natin i-apply ito sa ating buhay? Magpahinga sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kung nakakaramdam tayo ng pagod, physical man o spiritual, magpahinga po tayo sa totoong satisfying na kahingahan. Nakikita natin, ipinuturo sa atin, hinihahayag sa atin, loving kindness, tapat at walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya umasa tayo sa Kanya at umasa tayo na tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako at purpose para sa atin. Number 3, tinatapos ng Diyos ang Kanyang sinimulan. Kung ano po yung sinimulan ng Diyos, tatapusin niya yan.
sa ating main text, huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong mga kamay. Do not forsake the works of your hands. Ang nilikha ng Diyos, lahat ng creation, lahat ng nilikha ng Diyos, yan ay mabuti. Yan ang ibig sabihin ng work of hands. Hindi lang literal, no? Pero yung tinutukoy diyan, nilikha, paglikha ng Diyos. Kung babalikan po natin ang yung nakasaad sa Genesis, nandun po yung paglikha ng Diyos. Sinasabi po doon na itong gawa ng kamay, lahat ng ginawa ng Diyos, mababasa natin na it was good. Mismong ang Diyos ang nakakita nun at nasabi niya, it was good. Lahat ng gawa niya ay mabuti. Halimbawa, nung likhain ng Diyos ang liwanag, nakita ng Diyos yung liwanag. Sinabi ng Diyos, ang liwanag ay mabuti. Nung likhain ang kalawakan, nung likhain yung tubig, nung likhain yung lupa, sinabi ng Diyos, it was good. Nung likhain yung mga halaman, nakita ng Diyos yung nilikha niya, ito ay mabuti. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Nung likhain yung 2 tanglaw sa kalawakan, nung nilikha yung mga nasa dagat, yung nilikha lahat ng uri ng mga hayop, yung nilikha ang tao, lahat ng nilikha nang makita ng Diyos, it was all good. Mababasa natin yun sa Genesis chapter 1. Sa verse 31, ang sabi doon, ang lahat ng gawa o lahat ng nilikha ng Diyos ay napakabuti. Nung mahulog sa kasalanan, ang tao, nadama yung sannilikha. Yung it was all good, nagkaroon ng nahaluan ng kasamaan. Pumasok yung hindi mabuti. Yung mabuti na nilikha ng Diyos, pinasok ng hindi mabuti. Ganun pa man, hindi sinukuan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga gawa o nilikha. Hindi sinukuan ng Diyos tayong mga tao. Bakit po? Dahil tinatapos ng Diyos ang kanyang sinimulan. Kung ano yung sinimulan ng Diyos sa Genesis chapter 1, at ang lahat ng nilikha niya ay nakita niyang it was all good, na napakabuti ng lahat ng kanyang nilikha sa simula, tatapusin niya yan sa Book of Revelation. Kung ano ang nilikha ng Diyos sa pasimula, gagawin niyang perpekto sa dulo. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Ang proseso ng Diyos, sinimulan niya ng mabuti. So ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, matatapos yan ng mabuti. Sabi ni Apostol Pablo patungkol diyan sa Philippians chapter 1 verse 6. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Ako'y panatag sa bagay. For I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Yung punto na ating pinag-aaralan, tinatapos ng Diyos ang kanyang sinimulan. Sinimulan ng Diyos na lumikha sa iyo ng mabuti, lulubusin niya yan. Perfect. Magagawin niya, yung nagsimula siya ng mabubuting gawa, tatapusin niya yan na mabuti. Lulubusin niya ng Diyos. Gagawin niyang mabuti. Hanggang kailan po? Hanggang sa araw ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muling magkasama-sama tayo sa piling sa kaharian ng Diyos kasama ang Panginoong Jesucristo. So ganito tatapusin ng Diyos yung kanyang sinimulan. No? Ang sinimulan ng Diyos, mababasa natin sa Genesis. Paano niya tatapusin? Basahin po natin sa Book of Revelation, sa chapter 21, sa verse 1 hanggang 5. And pagbulay-bulayan natin ang mga talatang at salita ng Diyos na mababasa natin. Chapter 21, verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Sa verse 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa.
At sa verse 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Sa verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. At sa 5, at sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Sabi po dito, behold, I am making all things new. Tapos sa dulo nyo, yung mga binasa natin, ipinasulat pala yan, yung salita na yun, dahil yun ay tapat at tunay, faithful and true. Ito yung sukdulang layunin ng Diyos. Ito yung God's ultimate purpose upang muling likhain, upang baguhin ang lahat ng bagay, na magsagawa ng bagong langit at bagong lupa. Itong nasira o nahulog sa kasalanan, yung una, itong pinasok ng kasamaan, yung nakorap, nagkaroon ng sumpa, nagkaroon ng paghihirap, babaguhin ng Diyos. Ililipat, yung nauna, kukupas, lilipas. Lahat yon gagawing bago. Ginagawang bago ang lahat. So, anong aplikasyon natin sa katotohanan ito? Yakapin po natin yung proseso ng Diyos. Yung pangkasalukuyan, yung ngayon, at ang hinaharap. Matapos na maituro sa atin na merong layunin ang Diyos para sa atin bilang aplikasyon po, kailangan nating yakapin yung kabuuang proseso ng Diyos, yung pangkasalukuyang buhay at yung hinaharap nating buhay. Tayong mga nabubuhay ngayon, tayong mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ang patutunguhan po natin ay ang bagong kalagayan, maluwalhating kalagayan sa kaharian ng Diyos, kasama ang Panginoong Hesus magpakailanman. Ibig sabihin po, ngayon pa lang sa buhay nating ito, inihahanda tayo ng Diyos para sa or patungo sa buhay na walang hanggan. Binabago tayo araw-araw ng Diyos para maging karapat-dapat tayo sa pagtanggap ng pangako sa muling pagparito ni Jesus. So, dalawang kaisipan po ito, no, na pareho nating dapat pahalagahan. Yung ngayon at yung hinaharap natin. Dalawang sitwasyon po na hindi natin dapat pagpilian kung alin lang yung gusto natin. Yung mamuhay na ang iniisip ay ang hinaharap at hindi binibigyang halaga yung pangkasalukuyan. O kaya ang mamuhay na ang iniisip ay yung pangkasalukuyan lamang, tapos hindi natin iniisip ang hinaharap. Tama po na ang isaisip natin ay ang makalangit nating kalagayan sa hinaharap. Pero wag nating pababayaan yung pangkasalukuyan. Maraming tao po kasi striktong nakatuon sa hinaharap pero nakakalimutan na kaya tayo nandito pa sa pangkasalukuyan dahil merong purpose sa atin ang Diyos at Kanya itong tinutupad sa ngayon. May mga pinapagawa sa atin ang Diyos. Kaya tayo nabubuhay sa ngayon. Dahil sa buhay nating ito, merong nais ipagawa sa atin ng Diyos. May misyon para sa atin ang Diyos ngayon. Habang naririto pa tayo, pagtuunan din natin yung ating pangkasalukuyan. Bakit ba tayo pinagkalooban ng mga kakayahan, talento, oras, lakas, kaunawaan? Bakit tayo pinagkalooban niya? Bakit nangyayari yung mga nangyayari sa atin ngayon? Merong misyon para sa atin ng Diyos. Habang naririto pa tayo, pagtuunan natin yung ating pangkasalukuyan. Itutuon natin yung ating isip sa makalangit o inaharap nating kalagayan, pero gagawin po natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin ngayon. Isa sa isip natin yung hinaharap natin. Isa sa isip natin yung pangakong tatanggapin natin, yung buhay na walang hanggan, habang ginagawa natin kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Diyos sa ngayon. Kung may inihanda siyang landas na dapat nating tahakin, iyon yung tahakin natin ngayon.
Kung nais ng Diyos na sumagana tayo sa mabubuting gawa, na mamuhay tayo sa kabanalan at maipangaral natin ang Ebanghelyo, yun po yung gawin natin sa ngayon. At kasabay nga po nun, habang isinasagawa natin ang ating buhay ngayon, huwag nating kakaligtaan yung ating hinaharap. Kasi may mga tao naman namumuhay sa pangkasalukuyan na hindi na binibigyang halaga yung hinaharap. Namumuhay lang sa pangkasalukuyan pero hindi na iniisip at binibigyang halaga yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi maaari na kung tayo po ay mga mananampalataya, kung tayo po ay mga nagsasabing Kristiyano, pero lahat ng ginagawa at lahat ng plano natin ay puro panlupa lang, hindi angkop yun. So yung ating pamumuhay po, ituon natin sa makalangit na mga bagay habang nakatuon din tayo sa pangkasalukuyan. Dahil may misyon at layunin sa atin ang Diyos sa ngayon. May purpose sa atin ang Diyos sa ngayon, dito sa lupa, na dapat nating bigyang pansin. At yung patutunguhan niyan, lahat yan patungo sa bagong langit, sa bagong lupa, na kasama natin ang Diyos. Magpasawalang hanggan. So, yakapin natin yung proseso na yun ng Diyos, no? Yung sa ngayon at sa hinaharap, pareho nating bigyang halaga. Yung pagbabago sa atin sa buhay ngayon, yung may pinapagawa ang Diyos sa atin ngayon, yung mamuhay tayo dapat ng may kabanalan, yung tahakin natin yung landas na inihanda sa atin ng Diyos, at yung maipahayag natin ang Ebanghelyo, yung maakay natin yung ating pamilya, yung ating mga kakilala, yung maakay natin yung ating mga kaibigan na sumampalataya kay Jesus. Parte po yan ng pangkasalukuyan natin. At mag-akayan tayo ngayon na lahat po ay mapalapit sa Panginoong Jesus. Dahil ang destination po niyan, yung pangkasalukuyan natin, yung destination niyan, yung kahantungan niyan, yung hinaharap natin, yung mga bagong bagay, yung binago na ang lahat, yung wala ng luha, yung wala ng kamatayan, yung wala ng kirot, yung wala ng dalamhati. So habang sinasagawa natin at pinapahalagahan yung pangkasalukuyan, yun yung destination natin. Bago o binagong lahat. Muli po, pagtuunan natin ng pansin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos sa ngayon. At pagtuunan po natin ng pansin yung buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Diyos. Kung talagang gusto natin gawin yung kalooban ng Diyos, at gusto po natin na tuparin ng Diyos ang kanyang mga plano at layunin sa ating buhay, papasako po tayo doon kung susunod, kung sasang-ayon po tayo doon, at kung hihilingin natin sa Kanya na matupad ang purpose niya sa ating buhay, nawa po pagintapatin tayo ng Diyos. Nawa po linisin ng Diyos ang ating puso at pagkalooban pa tayo ng lakas na maisagawa natin ang Kanyang kalooban. At sa ating pagbubulay-bulay ng mensahe ng salita ng Diyos para sa atin, ano kaya yung buting maidudulot sa atin ng ating pagsunod sa kalooban, ng ating pagsunod sa layunin at patuloy nating pagtitiwala sa Diyos? So sagutin po natin yan sa ating puso at patuloy nating ipanalangin na pagkalooban tayo ng karunungang nagmumula sa Diyos. Ang layunin ng Diyos na Kanyang tutuparin sa pangkasalukuyan ay mabago niya tayo at maging katulad ng Kanyang anak na si Jesus. Yung mabago tayo araw-araw na sumasagana tayo sa mabubuting gawa at namumuhay tayo sa pag-ibig at nagiging handa sa muling pagparito ni Kristo na karapat-dapat sa pagtanggap ng dakilang pangako ng Diyos. Kasama din po dyan yung preaching the gospel and making disciples. Yan yung layunin ng Diyos na Kanyang tutuparin sa ating buhay. So magtiwala sa Panginoon, tutuparin niya ang Kanyang layunin para sa atin. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Purihin po natin ang Panginoon. Muli po ang aming paanyaya sa mga online service natin sa darating na linggo po para sa ating Sunday worship service at sa susunod na Thursday uli. Kasama-sama, magkita-kita po tayo. Maraming salamat. Tayo po ay manalangin.